Hindi ko kailanman gagamitin ang mahika upang manakit ng kapwa. Hindi ko kailanman gagamitin ang mahika upang manakit ng kapwa. Paulit-ulit itong pinabigkas ng professor sa mga students para magtanda sila. Kaso pinagdududahan ng husto ni Lee kung effective ba ang ganitong style ng pagturo. Sabi ng Leech, sana daw naiintindihan nilang mga students ang mga tinuro niya sa klase at sana'y makapag-develop din sila ng mabuting puso. Pero bago raw sila mag-dismiss, kailangan niya ng 2 volunteers. Umiwas ng tingin ang mga estudyante. Siyempre, ganoon na rin naman tayo sa klase kapag naghahanap ang teacher natin ng mauutusan. Sa isip ni Lee, delix silang lahat kapag walang mag-volunteer. At sakto na yun din ang sinabi ng Leech. Pag wala raw magse-step up sa kanila, lahat sila mapaparusahan. So ayun na nga at nag-volunteer na ang ating bida. Iniisip niya na malamang sa malamang ay meron ding benefit na matatanggap ang sino mang mag-volunteer. Oh, sabi ng Leech. Sige, bida-bida ka. Nagulat naman si Lee dito pero nilunok niya ang takot at sinabing, "It's an honor po para sa akin na matulungan ang isang guro na aking nirerespeto ng husto." With a smile pa ngang binanggit iyon ni Lee. Sabi ng Leech sa sarili niya, ayaw na ayaw niyang nakakarinig ng mga pinagsasabi ng mga sip-sip. Pero goods lang si Lee dahil importante rin ang pagiging proactive na student. At nararamdaman naman ni Lee na mukhang alam naman ng Leech ang totoo. Nagsalita naman itong si Gainando. "Baliw ka ba, Lihan? Di mo alam kung anong pwedeng gawin ng Leech sa'yo?" May isang classmate naman sa kanila na pinakalma si Gainando. "Chill ka lang bro, hindi baliw ang mga wardenas at alam niya ang ginagawa niya. Sinacrifice niya ang sarili niya para sa ating lahat." Na-inspire si Gainando sa nalaman niya at na-realize niya na may nararamdaman siyang heroism. Gusto rin niyang tularan si Lee at lunukin ang takot niya para mag-volunteer. Gusto niyang tumayo at sumigaw pero nanlalambot pa rin ang mga tuhod niya. Pero may naunang nakapag-volunteer sa kanya, bagal niya kasi. Eto si Ashan Dalcard. Mukhang medyo natuwa ang professor nung nag-volunteer ang isang miyembro ng Dalcard family dahil mahusay raw sila sa mga dokumento at mayabang na nag-agree naman etong si Ashan. Naalala ni Lee kung sino siya. Siya yung nasipa ng wild boar nung alchemy class nila at mukhang nakapag-aral din ng espada. Iniisip ni Lee kung parehas rin kaya sila ng goal sa buhay sa school. Kuminang ang salamin ni Ashan paghawak niya dito at sinabi niya kay Lee na ginagawa daw niya ito bilang pasasalamat sa tulong ni Lee sa kanya last time. Sabi naman ni Lee di naman daw niya kailangan gawin yun. Sagot ni Ashan, malinaw raw palagi ang mga calculations ng Dalcard family. Sa isip-isip ni Lee, anong connect? Biglang lumitaw sa gitna nila ang Leech professor at sinabing, "Masaya ako na on good terms kayong 2 volunteers ko pero meron na tayong kailangan gawin ngayon din. Gusto kong kopyahin ninyo ang lahat ng student safety rules at tapusin nyo ito lahat bago ang susunod na klase." Grabe, kitang-kita ang pagsisisi ni Lee at Ashan sa mga mukha nila. Kinahaponan bago magdilim, galit na nagsusulat si Ashan habang sinusumpa niya ang prof nila. Bakit daw ba kailangan pa silang magsulat ng sobrang dami? Kayang-kaya naman daw ng prof nilang gumawa ng maraming kopya na sobrang bilis lang gamit ang magic. Nag-alala naman si Lee na katabi niya nagsusulat. Mukha raw siyang hihimatayin sa galit. Sa isip ni Lee, alam na raw niya kung ba't ito pinapagawa ng prof nila sa kanila. Hinihintay ng Leech na gumamit na lang sila ng magic kapag di nila kayang tiisin. Kaso nga lang wala pa nga sila sa kalingkingan ng pagkontrol ng simpleng magic tulad ng Illuminate. So mas lalong imposible na magawa pa nilang makapag-magic ng copies. Kaso kung meron naman daw sanang kahit konting konsensya ang prof nila, magbibigay naman daw dapat siya ng konting hint o clue kung ano dapat nilang gawin. Napansin ni Ashan na mukhang malalim ang isip ni Lee, kaya tinanong niya siya kung may masama ba siyang balak. Sabi ni Lee, naghahanap lang siya ng clues o mga bagay sa classroom nila na baka may iniwan ang prof nila para mapadali ang task. Okay lang ba yun? Di ba tayo mayayari lalo? Tanong ni Ashan. Sabi naman ni Lee na wala namang nagsabing sa kanilang bawal yun at nasa loob naman raw sila ng mismong lecture hall ng headmaster. Napaisip si Ashan sa sinabi ni Lee. Magaling. Okay lang naman sigurong magnakaw o mandaya paminsan-minsan, sabi niya. Naghanap silang 2 sa classroom ng kahit anong bagay na pwedeng makatulong sa kanila. Pero wala silang mahanap ng una. Until nakakita si Lee ng isang misteryosong drawer. Mukhang may green na magic dito na galing sa Leech. Tinawag niya si Ashan para tingnan nila ito. Naghanda ang 2 at tinanong ang isa't isa kung sigurado na ba sila sa gagawin nila. Pagbukas nila, may lumabas na Leech.
Napansin ni Lee na isa lamang itong illusion magic projection na nilagay ng prof nila. Nagsalita ito at sinabi sa kanila na mabuti raw at naisipan nilang hindi ituloy ang walang kwentang task na pagsusulat gamit ang kamay, ballpen at papel. The earlier silang tumigil at naghanap ng clue, the better. Mga tanga lang daw ang nagpapatuloy magsulat gamit ang kamay. Naiirita naman ang dalawa sa pag-iinsulto nito. Sabi ng image projection, nandito raw sa loob ng drawer ang tutorial ng First Circle Magic Basic Control. Kailangan daw nila itong matutunan as fast as possible. And poof, nawala na yung nagsasalita. Nanginginig si Ashan sa sobrang galit. Bakit naman daw ganun kakagupit ang prof nila? Palagi na lang silang pinaglalaroan. Anong klaseng pagtuturo iyon? Papang-abuso. Sabi ni Ashan kay Lee, "Tara Lee, samahan mo ako. Dalawa tayong mag-file ng complaint para ireklamo ang headmaster sa taas." Pero bago pa matapos magsalita si Ashan, na-realize niya na hindi naman pala siya pinakikinggan ni Lee at nagsimula na pala siyang mag-aral. "Traitor ka," sabi niya kay Lee. Sabi naman ni Lee sa kanya, kailangan lang nilang tanggapin ang teaching style ng headmaster nila kasi kahit baliw yung leech, makapangyarihan pa rin siya and mataas ang koneksyon. Hindi sila makakapalag dito. Napaisip-isip rin naman dun si Ashan. Siya ang batas ng Einorgard at wala silang magagawa. Kaya nagsimula na silang mag-aral ng basic control. Ang tatlong bagay na pinaka-importante sa basic control ay ang will, incantation, at movements. Para sa spell na ito, ang incantation nila ay galaw o control. Nahirapan ang dalawa sa pag-practice. Kahit feather, hindi nila mapagalaw. Naubusan na nga ng mana si Ashan, kaya pinagpahinga muna siya ni Lee. Sabi ni Lee, mahirap raw talaga ang magic at pag-control ng mana, lalo na't iba-iba ang galaw ng bawat mana at kung para saan ito gagamitin. Katulad daw ito ng pagbalanse ng maraming kung ano-ano, tulad ng ginagawa ng mga nasa circus na naka-unicycle na, tas may mga binabalance pa na hawak sa sticks. Pero determinado si Lee at pinilit niyang mag-focus. Nag-isip siya ng malalim. Sabi niya sa sarili niya, dapat niyang isipin na parang last chance na niya ito. Inalala niya ang kanyang state of mind kung gaano siya naging sobrang productive, ang sobrang bilis sa mga oras na nagka-cramming siya. Mga last minute homework, mga last minute na papers na deadline na, yun yung mga ganong college feels. Magaan ang kanyang ulo at malinaw ang pag-iisip niya. Nakapag-focus na siya ng maigi at muli niyang sinubukan mag-gather ng mana. Pagsabi niya ng galaw, nanginig yung feather at nagawa rin niyang palutangin ito. At dito nagtatapos ang ating video. Ano sa tingin ninyo? Matutulungan ba talaga sila ng magic ng paggalaw ng feather? Nakarelate din ba kayo sa cramming sessions bilang estudyante? Sabihin nyo lang sa comment section. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe para ma-notify kayo sa susunod na mga videos. Ako nga pala si Oni-chan Enghan. See you next time guys!